Ano yun kanina? Yung Ay. transition. Saan ba? Wala mo. It is what it is. It is what it is. Hindi! If it's for you! Gago ta. Yo, hey. Yun nga, it is what it is na lang. Or, yung sabi ng friend niya nga, kung paano, Sa work ko kasi, na. ano ba yung unahin natin yung isa yung sa ate ko? Oh shit, nakalimutan yung sa atin mo. Ate na muna. Sige, sabihin na lang. Sa atin mo. Ha? Big, sa ate ko kasi, nagbigay siya ng topic. Topic. Alright. Pressure is privilege daw. Ikaw ba? Ano yung insight natin doon? Ikaw muna, ate mo yun. Ikaw naman. Kasi kami na una ng mga nakaraan. Okay, sige. Topic. Tapos magkakaiba-iba pala tayo ng atake. Sabi nga ate mo, ay, wala nang tama dyan. Walang tama sa inyo eh. Ano sasabihin nyo? Just read between the lines. Last ko na yan. Hindi na magbibigay ng topic sa inyo. Hindi kayo marunong mag-intindi. Subscribe na ako. Sorry na ate. Pero yun nga. For me kasi, privilege, pressure is privilege. For me, understanding ko lang, sabi ko sa'yo pre, i-dumb down mo para mas maintindihan ko yung understanding or yung words. Kasi for me, in perspective ko, pressure is privilege is, yung kanina, parang, the more na alam mo na may ginagawa ka, the more na parang nahahassle ka into the point na extreme na siya. Dahil sa ginawa mo na yun, sa point A, ma-achieve mo yung point B. Parang yung means mo to get something is ginawa mo na through pressure. Hindi ko alam kung tama siya or nag-a-align siya sa understanding ni ate mo. Pero for me, the more na gumagalaw ka, the more na gumagawa ka ng options or ways para makuha yung isang bagay, is the more na ma-achieve mo talaga siya. Kasi you can't attain something if stagnant ka. Hindi ka gumagalaw, hindi ka nag-effort to achieve something na kaya mo naman or parang gusto mo makuha. Long term man siya or short term, at least, for me, dun yung pagkaintindi ko na pressure is privilege. The more na nag-i-strive ka, parang the more na makuha mo yung bagay. Ayun yung perspective ko. Hindi ko sure kung tama yun natin, mamaya, sabi na, bobo ng kaibigan, mali Kasi yun. tinanong ko rin ate ko, hindi niya ako sinagot. Ano hindi ko sabihin? Chat ko agad sa yun. What do you mean? What do you mean, Tay? Tapos di na siya sumagot sa akin. Sabi niya, bahala ka na. Binigyan na kita ng topic. Okay na yan, topic niyo na yan. Kayo na bahala. Pero yung sa akin, yun nga, yung katulad ng kanina, nung nag-uusap-usap tayo, drastic kasi yung sa akin eh. Diba? Yun nga, parang, pressure is privilege. So, hindi lahat kasi nape-pressure. Bakit hindi ba nape-pressure yung isang tao? Kasi yun nga, katulad sinabi ko sa iyo kasi walang kwenta yung tao. Kaya hindi siya nape-pressure kasi, halimbawa, sa inyong dalawa, nag-put ako ng pressure kay Josh na matapos niya yung isang bagay. Kasi alam kong matatapos mo. So, yung pressure na punta sa'yo na matapos mo yung bagay na yan. Pribilehe yun sa'yo kasi naniniwala ko na kaya mong tapusin yung bagay na yun. Ang catch lang dun is pressured ka na matapos mo yung bagay na yun. Kasi expected eh. Oo, pribilehe yun sa'yo. Nabilihan kita ng pressure na matapos mo yun kasi alam kong kaya mo matapos. Unlike you, Wait lang, ayaw to. Isama na to Tangin na. Wait lang. Like sa'yo, pag napunta ako sa'yo, walang mangyayari. Wait lang. Paano? Ayoko na sinabi niya, unlike sa'yo. I mean, Parang, naiintindihan kay Josh ba? Mano. Wait lang. Alam ko. Ba't ka lumingin sa akin? Ba't ka lumingin sa akin? pero I mean, nag-gets nyo kung ano yung point ko. Makes sense. Parang ngayon yung, parang unlike sa'yo na Tuloy mo sabihin mo. wala kang pressure na naramdaman. Kasi nga, Yun pala yung ano. Sige. Okay. hindi yung umasok kasi wala kang kwenta kaya wala kang pressure na naramdaman. Parang ganon. In a hard way. Ganon yung atake ko eh. Kasi syempre, babano yung insight ni Bastis. Ganon na smoothly lang, ganon. Ganon kasi yung take ko sa mga bagay yun eh. Kung mas maintindihan ko siya in a drastic way, why not? Na open-minded naman ako, alam ko naman sarili open-minded ako eh. Ganon ko siya mas maintindihan eh. So, yun yung take ko dun sa bagay na yun. So, kaya siguro, kahit pa paano, yung pressure na yun, pressure sa privilege, parang I take it as a positive thing. Kasi, isa pa, yung pressure kasi, although, may good and bad thing kasi yun eh.
Double-edged. Ang negative ng pressure is, babagsak siya sa mentally mo. Kasi palagi kang pressure. Kakabanga, ganyan. Pero ang good thing na nakikita ko, pag meron kang pressure sa paggawa ng isang bagay or task, is that nagkakaroon ka ng motivation na matapos siya. Kasi parang yung pressure, Kayo. kasi ayoko na to eh. Ayoko ng pressure to. Tatapusin ko na to. Oo. Ganon. Parang alam mo yun, parang mas matapos agad yung pressure tong nararamdaman ko. Ang getaway ko na naman to para matapos to. Tapusin ko yung dapat tapusin na nakakapagkos ng pressure na to. Right. Yun yung good thing. Kapag optimistic ka towards dun sa situation na nangyayari. Yun yung take ko dun. So, yun nga, pressure is a privilege. Kapag may kwenta ka. Kung may kwenta ka, yun ang feel na yung pressure na yun. Yun yung take ko dun. Okay. Medyo mas naliliwanagan na ako. Kasi parang feeling ko, pag hindi ka na pressure. Hindi ka na put sa point na para gawin yung isang bagay. What would you do? Parang ganun. Parang ako may drive ako to do something na kailangan kong gawin kasi it's either for my family, my friends, or for myself. Ay yung nagpo-push sa akin para gawin to mismo. So parang it's considered a privilege kasi may self-drive ako. May sarili akong push to do something na kailangan kong gawin for others or for myself. Isa pa siguro yung mga breadwinner, magkakapatid, they feel pressure kasi nasa kanila yung kumbaga pressure kasi yun nga breadwinner eh. Ikaw yung mag-sustain sa family mo, ganyan. So, pribilehiyo siya. Kasi may expectation. May expectation sa'yo. Di ba? Parang yun yung takeaway. Wala. Hindi ka ako ulit. Pumuli pa ako, ha? Naubos na. Sorry, ate. Doon na ako, eh. Ikaw, Josh. So, what's your take? Okay na ba? At least hindi scripted. That's good. Literal, hindi to scripted. So, hindi tayo mag-branch out. Tapos, Wala ka dyan. Freestyle. Wala ka dyan. Yari ka kaya ate. Laban. Yung sa pressure naman kasi, in terms of, let's say, sa pag-aaral. Yan to. May expectation sa'yo, makapagtapos ka. So, parang, sa isip nung, siyempre sa akin, side ko, pipilitin ko makatapos para lang ma-meet yung expectation ng mga yan. Privilege siya kasi in term na may expectation nga, parang hinuhugot na dapat gawin mo to. So, kailangan may pagtapusan ka, ganyan. Pag wala kasi idea na yun, parang walang sense. Wala yung mangyayari sa'yo. So, doon ko nahugot yung pinilit makapagtapos agad, may pressure, mga ganung bagay. Kung saan, pipilitin mo talaga. So parang hindi naman sa mostly pressure, parang hindi ka naging lenient na may freedom. Meron pa. May freedom pa rin. Pero may expectation na kailangan mo makatapos dito sa freedom na pinili mo. Doon yung nangyari. Yun. Yun yung paghuhugutan ko sa pag-intindi ko. Ate kasi. Baka mamaya kasi, hindi ka sinagot ni ate mo kasi nakadepende yung sagot mo sa allowance mo. Ay! Wala. Josh, I like your answer. Pero It's not enough. Inisip ko rin eh. Kasi, anong tawag dito? Hindi ko siya maano kung bakit naging privilege yung pressure eh. Kasi alam mo, kung tutuusin kasi, let's say, walang pressure sa'yo, walang sinabi. Mag-aral ka lang, ganyan ka. Pressure na rin yun eh. Yun nga eh, di ba? Din pala may pressure na. So, kasi parang lahat, din pa lang, yung privilege, nagagaling na agad sa expectation na may mangyayari dapat sa'yo. Okay. Hindi ko nakukuha yung idea na may privilege ka. Kasi, nasa akin nila, may mangyayari sa'yo. Wala lang, kasi parang bawal na sa akin. Kasi di ba, pag nag-apply tayo, can you handle pressure? Parang ganon. So, parang lahat. Iba siya eh. Iba yung pressure na ginagawa sa office. Iba yung pressure na yes, pag sa personal na. Personal na parang tinanim sa'yo. Yun yung mabigat. Yun yung mabigat. Mabigat yung tatanim sa'yo na may matapos ka dapat. Ganyan. Kasi isipin mo, dinidwell mo yun simula pagkabata mo. Isip mo yan. O nga pala, kailangan, inasahan nila ako sa ganito ganyan. Kailangan ko ito gawin. So, pag-iisipan ka habang nabubuhay ka, which is mahirap. Yun pala, mahirap na. Mabigat. Iintindihin mo pa na may inaasahan pa sa'yo. Hayop. Hindi. Ate! Saan na ba? 30,000. Sakto na ba? Isagot namin.
Actually, isip ko nga, parang feeling ko medyo, na-pressure. Na-pressure din ako sa privilege. ate yun. Di ba na-pressure talaga ako sa tanong na yun? Kasi one, hindi ko talaga naiintindihan. Parang ginagasay ko sa sarili ko. Ginagasay ko talaga sa sarili ko na, ano, baka nagka-typo lang ate mo, pre. Mamaya, money is privilege. May idea na agad. Baka into light na. Baka feeling ko yun nga. Ayun yung point niya na parang pressure yung drive mo to do something na you need to do. Hindi naman sa ina-point sa'yo. Pero ang tanong ko, as of today, what are the things that na nagbibigay ng pressure sa inyo? Makapag-aaral na maayos si Zoe. Sa kanya talaga may pumugutan. Pressure talaga yan. Kaya talaga yun. Yun talaga. Ikaw, Josh. Better than me. Ngayon, may pressure sa akin. Wala. As in, ano para pa sa akin bills. That's a good answer. May ilaw. Para nakapag-aircon ako, yun. Pressure. Pressure sa akin. Kaya may pressure mo yun. Which is privilege. Oo, kasi diba, ibang ano. Ewan mo. Magkaroon ng gantong microphone, privilege na yan. Kaya na-pressure mo bibayan sa Shopee yun. Diba? Bills. Pero yun nga, parang for me, iba talaga yung pressure ka to do something versus parang lenient ka. Na parang easy ka lang. Easy lang. Alam ko although na ganun din ako, pero yung pressure niya is bills. So, syempre, yung ganun pa lang, may panghugot ka na para kumilos eh. Pero surviving is ang tanong ko, paano nyo kinukop pag nakaka-feel kayo ng pressure? Baby, please hug mo ako, baby. I love you. Baby, please yakapin mo ako, baby. Baby, please sabihin mo maging okay lang lahat. I love my wife, putang ina. Hindi ka ako seryoso. I mean, gaslight pala na. Gusto talaga lumapit pag, wala talaga. I mean, alam kong tapos na yung shift ko, kasi nakawin ako dito. Minsan nasabihin ko sa kanya, bebe, yakapin mo ako. Gusto kong sabihin mo sa akin, okay na lahat. Parang ganun yung cop-up mo. Talaga yun. Pag na-feel ka ng pressure. Minsan. Tapos pag wala talaga, I mean, need to be honest, jabol na lang talaga. Tangina nyo, Ayaw nga pala. Sinungaling kayo. Ano pala tayo, hindi lang pala wholesome dito. Sige. Pagbigyan. Talk show podcast. Mag-show podcast nga pala. Ikaw, Josh, paano ka mag-cope up pag sa pressure? na-feel ka ng pressure? 2.0. Wala siya masagot, Basti. Pero kaliwanag. Hindi. That's ang sagot ko. Ang sagot ko, both hands. Sabay. Tangina yung kakat ko, gago. Alam ko eh. Tangina. Kahit na lang ulitin ko na lang sa akin. Yung sa'yo, Diyos. Kagastos ako eh. Yun na talaga eh. Parang patutungan naman itong pinagtatrabahuan ko. Gagastos ko sa sarili ko. Literal na yun lang. Either kahit rin pagkain, drink, SP, gano'n. Hindi na ako bibili ng laruan ko sakali. Sa akin naman, pag halimbawa, example, kahit sa school or sa trabaho ngayon, kapag nakaka-feel ako ng pressure towards sa mga ganung bagay, I tend to isolate. Ay, so? Yun pa yung mga post na nag-uhukay ka pa ilalim. Wala lang, I tend to isolate. Kasi parang pag may mas taong nakapaligid sa akin, yung pressure mas bumibigat eh. Mas nahirapan ka ba? So I tend to walk away, mag-isolate ako sa sarili ko. Mas nakakasuffocate pag marami ka sa akin. Tapos, mas natatapos ko siya ng mag-isa. Seryoso? Pag ganun. Solo talaga. Stugtog na yan. Sarili lang. Kasi talagang separate. Ganun yung pop-up ko pag nakaka-feel ako ng pressure. Pag ganun. As in talagang, ito na, pressure na na-feel ko na eh. So kapag naano ko pa yung nasa paligid ko, mas matatagal yung pressure ko. So ang ginawa ko talaga, as in,
blackout, sarado lahat talaga. Hindi mo na kayo open sa space ko. Solo lang talaga. Hindi ko muna kayo welcome. Kasi pa mas in-accommodate ko kayo, mas marami akong iisipin. Okay. Kasi ang pressure kasi, hindi lang siya sa nararamdaman mo eh. Mentally mo rin siya kasi na-feel mo, ito ka lang to, ganun yung pressure eh. So ngayon, pag mas madami akong ina-accommodate, hindi ko siya kayang i-accommodate lahat. Okay. So ang ginagawa ko, I tend to isolate myself. Isa-isa muna. Sobrang minimal muna ng space ko na pwedeng pumasok yung iba. Tapos as in, focus muna. Kasi yung sinasabi ko sa'yo na minsan, yung pressure na nangyayari sa akin, na nafe-feel ko, it tends to motivate me na mas matapos ko yung isang bagay na nakapag-cause ng pressure sa akin. Wala na. Kasi hindi mo matatapos, hindi mo mawala yung pressure mo kung hindi mo maalis kung ano yung nag-cause kung bakit ka nabe-pressure. So yun yung cope-up ko na, yun nga, doon siguro nang galing kung bakit it takes na as nagiging motivation sa akin na matapos ko yung bagay na yun. As fast as you can. Yes, para hindi ko naman feel yung yung pressure na yun. Parang lagi ang hinahabol. Pero iba pa rin talaga yung, yun nga, iba yung yung katulad ng pressure sa makapagtapos, pressure kay Zoe, kasi it takes time eh. Di ba? Pressure mo sa parenting. Kalaban mo yun eh. Parenting, yung Quality time. tapos yung ma-secure mo yung future ni Zoe. Hindi, tsaka ano siya. Diba? Siguro, alam ko naman yung pressure na gano'n. Pero parang, pinaka-best way na parang, it's pinaka-tiring na isipin sa ginagawa ko. I mean, yung pressure itself, starting pa lang doon. Pero yung to the point na isipin ko siya, na gagawin ko to hanggang mamatay ako. Hindi ako titigil mag-work, hindi ako titigil magtrabaho, hindi ako titigil mag-earn ng pera. Kasi kailangan secure yung pamilya ko, secure yung anak ko, and secure din ako mismo. Yes. So ayun na siguro na yung pinaka-main pressure doon na you do it for life. Yes. Mas once maganda. simulan mo siya, di mo nagagawin. Yung bills na babayaran ni Josh, habang buhay yan, hanggang bumukod ka, babayaran mo pa rin yung brain mo. Passive income. Ano yun, natatay mo yung pera? Pero yun nga, parang feeling ko yung pinaka-pressure sa lahat na you do it forever. Hindi ka natigil na magtrabaho para magkapera. Hindi ka natigil mag-strive to attain na kung ano yung pinaka-gusto mo makuha talaga. Yung pinaka-daunting part, pero yun nga, the usual BoJack Horseman na sinusundan ko, it's hard talaga. Mahirap siya. Pero it gets easy, di ba? Pero the hard part doon is, yun nga, gagawin mo siya lang. Mag-start ka pa lang kasi talaga. Andito lang yung pulsa ng Josh. BoJack Horseman. Kasi the best yun, for me, the best. Fulfilling. I mean, doon naman, ang hirap nga, kasi you do it for life. And that's the good thing there, is, magiging madali siya. Eventually, magiging madali siya, basta tuloy-tuloy ka lang. Basta sanay ka din kasi. No, let's not say masanay. We are not resilient anymore. We strive for better. Survive! We want to live! Okay nang... We want to live, not to survive. Oh man, it's not living, it's if you're just surviving, man, na Don't be LD, ha? Don't give me that resilient shit. Filipino-American mom accent. tayo. Filipino-American mom. Pero Filipino resiliency, walang Don't ganun. give me that shit. Resiliency. Fuck that. Iba na pala yun. Fuck that. Fuck that, Joshua. Fuck that. We strive to live, Not to survive. not to survive. That's true. Tangina, mamanong kasi. May nakita kasi akong t-shirt sa MOA po. Ano? Kahit t-shirt na sa MOA po. Tayo, nagbigay sa akin ng motivation sa buhay. Ano nakalagay? Nakalimutan ko na yung mismong French word. Ay, okay. Pero French yung podcast- word? French word siya. Kasi nakita ko lang ng pinsan ko sa mga. Bonjour. Bonjour. Yes, Bonjour. baguette. Berget. Croissant! Ayun, motivate ako magparis. Pinakita ko ng t-shirt, tapos nakalimutan ko yung mismong French word. For me. Kasi yung meaning niya, don't forget to live. Carpe diem. Hindi. Kami din is seize the day. That shit. Don't forget To live. Yun yung pinaka nagtatak sa akin na t-shirt para sa akin. Pamabae lang, di ko siya binili. Hindi ka binili mo siya. Pupunta ka, di ka dito Crop top. Di ko siya binili. Don't forget to live. Dito kami dalawa. Seryoso ka ba? May point ba to? Oo. Sa third segment. Ayun lang. Like, parang, it's really nakaka-pressure lang talaga.
But never ever forget to live. It's Oh, yun different na magsusurvive ka lang. Nakasunod. Bring joy to your life. I know it's pressuring na feeling mo mag-day off ka. Then kinabukasan, yung struggle na naman, yung pressure na naman na gagawin ko na naman. So yun nga, at least alalahanin mo kung kaya na mo ginagawa. Be it the least as it may, wala ang problema yun. Kung maliit man na bagay yung malaki. Filipino-American accent. Ayo! Joshua, believe to live. Believe to live. Huwag mong kalimutan mabuhay. Yes. So, yung kahit anong paraan na di mo magpapasaya sa'yo sa isang bullshit na araw. Okay, go! gawin mo. Tangina. Pasakit araw, buntot ng araw mo, mag-SB ka, go! Yes. Akala ko isa pa eh. Ay, jabol kaliwa. Shy. Namiss ka na talaga na siya eh. Promise. Namiss ka na to. Baby, I miss you, baby. Come on, please. Ayoko na kasama itong dalawa to. Araw binabaliw ka namin. To the point na parang, please, huli ka na, baby. Ako lang papaswerte sa'yo. Huwag ka na mabalis. Balik ka na dito, huwag ka na dyan sa Bacolod. Ayun, sunduin na kita bukas, babe, please. Susunduin na kita. Ayoko na, di ko na kaya. Huwag na yung kamay ko. Ay, boys will be boys. Ayoko talaga pagkasama din kayo eh. Kasi alam ko na nababypass yung kagandaang asa na ginagawa natin eh. Parang, ay, ang galing ng ginawa, no? Ay, sabi niyo, jabol. Oh, wait, ang natuloy natin paniwalaan. Hindi mo kalaman Ang deep siguro. naman ang topic nila, tapos biglang may marinig, jabol. Pero hindi. Ayun nga, syempre yung lumalabas yung pagiging coping mechanism ko. Kasi alam mo talagang mahirap eh. Mahirap yung gagawin mo. So parang, I mean, cut yourself some slack. Ano mo yun? Parang at least, alam mo nape-pressure ka na eh. I mean, Yes. at least alleviate mo yung sarili mo na nape-pressure ka. Alam mo nape-pressure ka, pero bigyan mo saya konti. Eh, yun yung pinaka... Kailangan ko na spice sa buhay mo. Oo, Gano'ng kaliit naman yan. Kung may mabibigay man sa'yo, go. Go for it. Kunin mo na. I mean, Live your life. to the sasabihin ko fullest. sana, take the jump. Pero, Take the jump. wait lang. Ano yun na? Ibang term eh. Live your life to the fullest. Ayun yun na, live your life to the fullest. Ang hirap kasi pag take the leap. It's not that helpful kasi at some point eh. Ibang leap pala yun. Ayun lang. Bakit ginawa? Iba yung understanding sa akin. I mean, ano yun, cut mo na lang yun. Cut na lang. Pero nga, ayun yung pinaka-ating answer natin sa comment na natin ni Josh. Thank you talaga. Thank you sa topic. Thank you, ate. Medyo biglaan, pero from the start, wala kami naintindihan. Pero ngayon, tingnan mo. Ayun, parang, Nag-brainstorming pa bago mag-start. ako nakakatawa yun kasi parang simula tayo, parang hindi natin alam gagawin. Topic, paano natin gagawin yun? Tapos biglang ganito. Ayun. Damn. Kasi actually, parang kung i-flashback mo konti, medyo masaya pa tayo kanina. Nalungkot tayo konti dahil stuff. Nagkaroon ng mga self-realization. Anong ko tayo sa jabol eh. Masaya yun. Nung tinanong na yun sa akin, sumagot agad ako. So, I answered your question disregarding its specifics, only answering to its context in my own way. Nilaliman. Wow. Ayan, sagot. Ano yung sagot? Hindi ko kaya. Hindi ko sa kanya na kung ano yung nagiging sa akin ng universe, kaya accept ko yan. Tapos kung anong gagawin ko dun sa akin na yun, it's all on me.